makasama sa team fights, knowing Brody with walang masyadong talagang mobility in terms of the whole game. Let's see, no? I'm actually excited kung magle-late game tayo dito. Parang matagalan na very display of like skills and parang layering of skills yung makikita natin dito. This is just the second game of this best of 3 series. Already 1 point up na agad ang ating Roar from their amazing comeback from that aggression na pinakita ng Marshall Mayhem. Everybody, are you ready for the excitement that we're about to see? It's game number 2 between Marshall Mayhem and Pantera D. Sa nakikita natin ngayon, maganda ang pinaplano ng Marshall Mayhem. It's very unorthodox compared to what we're seeing in the current meta. They went for the Lee Shin on the jungle. Tingnan natin kung paano to tatapat at sasabay sa isang Hirara. Parang first time ko ata makakita yung ganitong klase ng matchup na YSS versus Hirara on the jungle. Pero magbabago pa rin naman kasi ang takbo ng laro. Since they went in for the Pakito on the gold lane, naka-funnel lang lahat ng resources dito kay Keanu. So, dalawang fighters on the side lanes. Something crucial din na pwede natin tignan mamaya pagdating ng mid-game. The usage ng ultimate dito ng YSS para makita talaga kung saan nakapwesto itong mga... Kasi setup talagang gustong gawin dito ng buong Roar eh. And pagdating kasi ng mid-game talaga, doon natin makikita yung ultimates from all of the members from both teams, no? And doon natin makikita din kung paano nila i-layer yung mga kanilang ultimates and kung sino talaga yung mauuna in terms of engagement. Because either way, kung sino mauna sa team na yun, feeling ko yun yung lalamang. Because there's a burst potential for both teams. You have the knockout strike from Marshall Mayhem kapag may knockout control. And you have as well yung Brody na pwedeng makapag-create ng basta-basta plus that Hirara. So this top lane. Nakaramdam si Kaito. Nandun nga si Keanu, Mountain nice Shocker. Matatakasan niya, lumubog, lumitaw, nakaiwas. Etong si Kaito, magkakaalaman din sa first turtle kung sino nga ba talaga ang makakuha nitong kalamangan on the early game. It seems like mas nagiging maingat ang Marshall Mayhem ngayon compared to their game 1 na sobrang agresibo sa early game pa lang. Very different from what we saw from before, no? Very different taste mula sa Marshall Mayhem. Let's see kung nga na nga ba to. Level 4 na para sa ating explainers pero pagbibigyan. Si Flaco ata dito maaaring mabigyan Shifting Skies. Mapapabaka away, real world manipulation. Uy, Connect. At kaso nga lang yung Curse of Blood. Matatalian sila. And si Flaco makakatakas pa nga ba? Si Kaito sobrang low. Makakatakas pa ata pero lumubog, lumitaw. Wala ka nang awala mula doon sa 4 na miyembro. Lumamang ang Marshall Mayhem dito. At si Lumine na ispatan pa. Wala na ata siyang ibang magagawa dahil ang ginagawa niyo na lang man-delay at nagbabakasakali siya na makaabot pa ang kanyang mga teammates. But no, this is gonna be a free turtle para sa Marshall Mayhem. Mag-attempt pa sila ng steal on the purple buff. I mean, just the delay from itself na ginawa dito ni Flaco was already enough para makuha dito ng Marshall Mayhem. Naagawan pa nga. And this time, parang ibang Marshall Mayhem na nakikita natin. Ibang-iba nga talaga. Dahil kahit nakita natin unang nag-engage doon yung Pantera DE, mas maganda yung naging pwesto doon ng Marshall Mayhem knowing na medyo naging mataas pa yung survivability doon ni Flaco. Plus, 2 minutes into the game, 5-man rotation kagad yung nakita natin from Marshall Mayhem kung saan na-access nito ni Tyron ang backline at na-takedown niya si Blair doon sa may bandang likod. And this time, no? Parang bumabalik na naman yung Marshall Mayhem sa pagiging agresibo nila after just getting that first turtle of the game. Now you're seeing them actually pushing over the river para lang makita kung saan nga ba gagalaw dito ang Roar. Crucial point in time, level 4 na rin ang ating mga roamers, which means pwedeng create ang links. Yun lang, Wala hindi na umabot dahil 4 nga. Tuloy-tuloy yung sama-sama ikot ng Marshall Mayhem. It's very effective for them to actually take kills pa isa-isa. Single target lang muna sila, hindi siya nagpo-focus doon sa mga team fight talaga na nababaran. So, ang ganda ng mga nagiging ikot. Leizu, nakakaramdam din dito. Nandito sila. Mukhang wala nang kawala, boss. Mabubuwat pa to, Nadali siya dito ni Cinderella at ngayon wala nang magawa. Ang Roar. It's gonna be a solo kill coming from Tyron on the duel on the top side. Nabigyan si Aiso. Mukhang nalugi pa siya na Aiso yung labanan dahil lamang itong si Tyron sa match-upan. Tuloy-tuloy ang 1-for-1 takeoff dito or at least like 1 kill every time pa rin sa Marshall Mayhem and crucial na to, 10 seconds before the turtle spawns.
At hindi natin makita dito yung crucial spell usage ng ating Roar. Mas lumalala dito yung gold lead na meron ng Martial Mayhem because not only they're getting the pick-offs that they want, they're also getting yung mga resources or yung green camps na meron dito si Kaito. Actually, umabot ngayon sa point na wala ng pake itong si Kiano sa kanyang mga jungle creeps tapos kayang-kaya na rin ma-pick off itong Roamer plus that Carmilla na pwede ding makuha dahil mabubuhat ata siya dito. Natalian sila dito, Curse of Blood, kaso nga lang siya mabibigyan. Makakahabol man si Flaco dito, pero wala na nga magiging choice itong si Kaito dahil napang-force na siya mag-retry. Aiso, ang next na magiging target ng Martial Mayhem at mukhang wala na siyang kawala dahil apat na ang rumekta doon sa ilalim ng mismong torre. It's gonna be a 9-1 kill score, the 5-minute mark. Martial Mayhem, mukhang natuto na sila sa pagkakamali nila kanina. No room for error this time. Man, 6-0 and 2 na si Tyron dito in 5 minutes in the game. Grabe yung galawan dito ng Martial Mayhem. It's parang Roar, di nila makuha yung timing eh. Kahit yun yung hinahanap nila for the entirety of the game. As one na talaga silang gumagalaw dito sa mapa na if one moves, everybody moves as well dahil I think yun yung nagiging key nila para makakuha ng certain kinds of pick-offs pero may pag-amba na ginagawa doon si Lumen. And going back from our items, ang prioritize ata dito ni Tyron will be that Blade of Heptasis na todo burst agad para pang counter din dito kay Aiso. Knowing na walang masyadong mobility, madali lang malabasan ito ng knockout strike. Yeah, the burst potential is just too big. Lalo yun yung prioritize niya. No? Every time na magpapakita dito si Aiso, nasa delikado siya. Pero ito na nga setup, dodge pa. What a dodge coming from Tyron mula doon sa Flicker Fatal Links. Flicker lang naging sagot niya and naging enough yun para makatakas. Hinahanap ng Pantera DE yung ganong klase ng shutdown kaso sila iso pa na pagdiskinahan. Tatawid na lang naman sana kaso nga lang nakaabang pala yung mga tropahan ng Martial Mayhem. And si Kaito din may ispatan and tuloy-tuloy lang si Tyron dito sa pagkuha niya ng mga kills. Just imagine an 8-0 KDA in the 6-minute mark. Sobrang yaman na ni Tyron dito. Bagman? Is that you? Bagman, boss. I believe naka-Sky Piercer din talaga siya. No? One more! Yan, Oh my 9-0 and 2. Isang kill lang yung na-miss niya all throughout the game. And mukhang hindi pa ata pero makaka-uwi doon si Aiso. Kamunti ka na, idol. Tuloy-tuloy yung Martial Mayhem. No, hindi na binigyan ng pahinga. Itong Pantera DE, walang resources. Pick-up kung pick-up. Ang hirap nito para sa kanila. Pero ano pa naman yung setup? Ito na nga yung inaabangan nila na shutdown. It's gonna be the shutdown for Tyron. Masyado siya napasobra. Medyo magkakapera ang Pantera DE dito. Kaso nga lang, ang laki kasi, 6.5k gold din pa rin. ang parang mga tatlong fights pa para lang mabawi yung mga gold din dito. Pero finally, we saw the wombo combination na hinahanap natin from the very start of the game. It was just 1 kill pero yun yung pinaka maganda momoko from 1 kill. That was Tyron falling down. They shut him down and that 9-0-2 becomes a 9-1-2. And ito na sinasabi natin kanina, no? Ito na yung basically pagbalik ng Martial Mayhem sa unang strategy nila ng first game. Pero tinawag ka ng pwesto, wala lang Fatal Links na available sana para sa Roar. Baiting out that flicker from Aiso gives an opportunity for Martial Mayhem to make an engage. Walang nasayang na kahit anong resource doon ang Martial Mayhem. So if Flaco wants to do another shifting skies sa backline, talagang sure na mahuhuli itong si Aiso unless there is a great counter-engage from Leizu or kay Lumen or both actually. And nasabi din kanina ni Santi na dahil doon sa pick-off nila kay Tyron, medyo maganda yung pagkuha ng gold dito ng Pantera DE. Although, hindi lang naman si Tyron ang kailangan i-watch out dito ng Pantera DE. 1-0 and 5 pa rin dito si Kiano with a space or giving space dito para sa kanyang pag-farm up so that mukhang makakita tayo na engagement sa may bandang itaas. Ang ganda ng setup, tapos ano na nga yung tali, may real world manipulation pa, kaso nga lang hindi ata yung naging damage sila. Sino kaya mabibigyan? Dalawang tutuma mula sa side ng Pantera DE, kapalit na naman ng si Flaco at si Cinderella. Kaso nga lang si Lumen hinahabol na, napakasakit na rin ng mga pana na dala-dala dito ni Kiano. It's gonna be a trade. Dalawa na lang ang matitira on the side of Pantera DE. At least may nakuha yung Pantera. Pero kitang-kita mo pa rin na ang layo talaga ng kalamangan. Grabe dumami siya Martial Mayhem. Ganda sana ng setup to. Nagawa nila for 2 players pero naging untouchable doon si Tyron to a point na talagang
dalawang suntok lang, naubos agad doon yung damage dealer sana ng buong Roar. It was perfectly communicated by Marshall Mayhem na walang flicker doon si ISO. Therefore, nangyari nga yung engagement na ginawa ni Flaco, shifting Skies onto the backline, securing ISO, at mukhang sila ang makaka-takedown. Pero mukhang may contest Pipili din. ata. Abutan ata dito at mukhang wala nang kawala. It's gonna be Cinderella going down. Real world manipulation, sakto-sakto sa kanto. Andito na nga yung bawi nila. Kaso nga lang, hindi ata mag-iinap dahil si Tyron talaga yaabol nila yung nasa backline. Nabigyan si Blair. Napapos ang mga tropa. Tigil muna. Tigil muna tayo. Pero Okay. grabe ha, ang ganda talaga ng targeting ni Tyron. Talagang backline ang hinahabol nila. Tsaka na divide niya yung fight, no? From just that engagement, nakita niya, tapos ni RWM, pwede na ako pumasok kahit masikip yung lugar. Wala nang box na pipigil sa akin, hindi na ako jailed out. So easy entry na lang after that. And nagawa na naman ng ating RAR yung gusto nilang play. Dalawa na naman may kuha ng buong RWM, nalabas din ng Carmelio, pero somehow, hindi pa rin sapat yun, Onel. Hindi talaga nagiging sapat yung setup na ginagawa ng Pantera DE because of the shifting skies na sobrang nakakapag-create ng ilang factor dito for Pantera DE. But Marshall Mayhem knows how to execute their lineup very, very well. Alam nila kung sino dapat yung unahin pagdating sa front lines. And therefore, kapag nasi-shred na yung mga front lines dito for Pantera DE, doon nagkakaroon ng opening na wala nang nagpipil for Pantera DE onto their backline as well. Kaya nakakita ng opening doon si Tyrone to access yung likod, or si Blair na freely lang nakakapag-RWM and extending yung damage and yung farm dito for Tyrone. I mean, the disruption itself, no? It's just too Exactly. intense kasi if makakuha dun ng dalawa, pag na-vacuum ng dalawa dun ng Sora, yung kahit dalawang players lang, no? Parang hiwalay na talaga. There's no point in time na, uy, nabitaw na namin lahat. Pero since may disruption na nanggagaling dito sa Marshall Mayhem, what's next? Wala na. Big question mark na after nun. And maganda yung ginagawa kasi ng Marshall Mayhem to the point na laging aside sa napaghihiwalay nila, yung Pantera DE, enough kasi yung damage nila na napaghiwalay nila, sure na may mamamatay. Oo, kasi wala na eh. Oo, sobrang sakit na rin talaga nung daladalan ng damage because of the items na naipon nila. And this is a good thing